Sinasabi nila yung daw mga bakla at tomboy, aksidente ng nature yan. Na ang nalagay na puso ay babae, ang nalagay na katawan ay lalaki. Yun daw an accident of nature. Meron sinasabi yung iba na hormonal imbalance. Kung halimbawa ang pagiging tao natin aksidente, dapat mas maraming bakla at tomboy kaysa sa regular na lalaki at babae. Kasi alinmang aksidente sa kaintaman, sa taytay man, saan ka man nakakita na aksidente, mayroong chaos kaysa sa order. Tandaan nyo, ang chaos is very prevalent in all accidents than order. Ano ibig kong sabihin? Look at everything around us and it will prove, and they will prove, that they are all in order. Mas maraming nasa order, kaya hindi ako makapaniwalang singaw lang tayo eh. We evolved. Na tayo galing lang sa unggoy. Na sa tagal ng panahon, yung mga unggoy naging tao. Hindi ako makapaniwala kay Darwin eh. Kung buhay ngayon yun, didiskusyonin ko yung tinamaan ng magaling na yun eh. Meron mong maraming iniligaw na tao yung kalokohan nun ha. Tayo raw galing sa mga isda, naging reptilia, naging mammalia. Pagkatapos ngayon eh, tao na. Kung ang tao ay galing sa unggoy at ang ating nearest na descendant daw yung unggoy. Descendant daw tayo ng unggoy. Yun ang nearest natin, ancestor. Aba, kung tao yung galing sa unggoy, ba't may tao mukhang kabayo? May tao mukhang kabayo eh. At kung ang tao galing sa unggoy, sa katagalan ng panahon, bakit may unggoy pa hanggang ngayon? Sige, paliwanag mo. Dapat kung nag-evolve na ang unggoy, wala nang unggoy in the face of the earth. Puro tao na. At sana lahat ng tao mukhang unggoy. Hindi. Kaya yun mga kamali ang paniniwala, walang base yan. Biblically and scientifically, walang base yan. And it is better to believe the words of the Bible kasi they were proven true since time immemorial. Tanya, umpisahan na natin. Medyos ba? Hindi ko ma-atim na hindi ko kayo bigyan ng maraming informasyon eh. Para maglaro ba isip nyo? Yung ba? Yung maglaro ba? Ang isip nila. Kasi kung hindi mo bubuksan ang isip ng tao, paano mo maipapasok yung liwanag ng katotohanan sa isang pinid na kaisipan? Unang-unang katungkulan po ng ministro, buksan ang isip ng kapwa 26-18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos kay Pablong mangangaral, idilat mo kanilang mga mata upang bumalik sila sa ilaw mula sa kadiliman. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang magsitanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yun ang paraan ng Diyos madilat mata ng tao. Kaya inuumpisahan ko pong, baka sakaling hindi ho dilat yung mata nyo, inuumpisahan kong idilat. Huwag naman ho kayo magdaramdam. Sabihin nyo, ba't bulag ba kami, Mr. Soriano? Marami yung tao, dilat ang mata, pero yung mata niyang mas mahalaga at tulog. Alam nyo kung alin yung mas mahalagang mata? Unang Korinto 15, magsigis. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Meron tao tulog sa katwiran. Kaya tulog ang mata, hindi dilat. Aling mata ang hindi tulog o ang hindi dilat? Efeso 1:18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Tayo pala may mata puso, yun ang ididilat ng ministro. Hindi kailangan yung mata mong material ang madilat Kahit na ikaw ay bulag materially, basta't yung puso mo'y bukas ang mata nun, makakakilala ka ng Diyos.